Makasaysayan ngunit maraming kwento ang nasa likod ng isang lumang gusaling nagsisilbing silid-aklatan sa Cebu. Marami kasing makapanindig balahibong mga ganap at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Silipin natin ang mga kwentong kababalaghan sa sinasabing Haunted Library sa ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Pinaglumaan at nilulumot na ang ilang bahagi ng gusaling ito. Ngunit nananatiling matatag at tahimik na saksi sa pag-unlad ng lungsod ng Cebu, ang Rizal Memorial Library and Museum. Taong 1930s, naging silid-aklatan ng lungsod. Ngayon, ito ang paboritong puntahan ng mga nais mag-aral o mag-review. At dahil sa kalumaan at makulay na nakaraan, babalot din ito ng mga kwentong kababalaghan. Minsan lang nagtaka lang kami bakit mataas ang pela ng pumasok sa comfort rooms. So tinanong namin yung nasa una, sabi niya may pumasok na babae, hanggang ngayon hindi pa lumabas. Tinanong na meron bang tao, at first may sumagot kasi matagal na binuksan, walang tao. 8 taon nang naninilbihan bilang janitor sa gusali si Manong Victor. Isang makapanindig balahibong pangyayari ang kanyang ibinahagi. Nag-clearing operation sa palibot sa Cebu City Public Library. O niya, nihangyo niya among kauban sir ba nga ipapangita ang akong kauban nga usa kay para amo matabangan ba ang palibot. Unya mo nakit-an dito nga ako gid mismo nakakita ang akong kauban abi na kog siya to nga nidagan ba naghapa. Unya kuron kay di mo siya nisud og kwarto ba ya sirado nga kuan di pag-abot na mo dito di mo siya. Manibawat gyud na atong palibot sir pero naanad ra man kuan na lang. Iilan lamang yan sa mga kwentong hindi maipaliwanag na bumabalot sa library at maging sa buong gusali. Ayon sa historical accounts, isang monumento sana ang naisipatayo ng mga kilalang tao dito sa Cebu na kapareho ng unang pangalan ng ating pambansang bayani. Pero isang librarian ang nagbigay sa kanila ng ideya na mas mainam na isang library ang ipatayo bilang pagpupugay sa karunungan at katapangan ni Gat Jose Rizal. Taong 1942, napasok na mga sundalong Hapon ang Cebu. Isa ito sa mga gusaling ginamit na tambakan ng kanilang kagamitan. During the Second World War, it was used as headquarters of the Japanese Imperial Army. Ito ang place wherein yung mga officials na nadakip nila dito interrogate. Naging lugar din ito kung saan marami ang tinurture at pinatay. Matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi rin ang gusali bilang ospital, city health office at kalaunay ibinalik bilang pampublikong silid-aklatan at museo. Bukas naman ang kaisipan ng mga namamahala na meron talagang mga naninirahang mga espiritu dito. Pero paalala nila sa publiko, they are free to come and hindi tayo dapat matakot. Mas malakas pa tayo kaysa kanila. Bago o luma mang gusali, lahat ay hitik sa kwento. Ang mahalaga, irespeto ang kasaysayang mayroon ito. Tulad nitong silid-aklatan na saksi sa maraming buhay at kamatayan at ngayoy tahanan ng mga aklat na pumapanday sa kamalayan at karunungan ng sino mang pumaparito. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Bayan.